i-edit ra bitaw natin. Ako wala edit na. Hmm? Ako edit. Ang dili na oh. So nag-start naman dito. Hindi ko mag-start. So no, mayong adlaw sa mga Bisaya, mayong adlaw sa mga Bisaya o magandang araw sa mga Tagalog. Sa Muslim, usam ng Muslim. Assalamualaikum. Ah? Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum sa mga Muslim. Opo. Si Buya Bunda karon natong gina-interview. pinsan ni Buya Bunda. Oo. Bagong sibol. So ngayon nagkaroon ako ng interest sa buhay niya. Kasamahan ko pala to siya sa barko. Pero hindi na natin i-mention ang pangalan ng barko basta nasa barko kami ngayon. Oo, yeah. So anong oras ngayon diyan? Alas 8:30 ng gabi. Andito tayo saan tayo? Sa Cebu, Sa Cebu. Japan. Ang pangalan niya si Amaya. So in short Maya. Maya. So Maya pag dili masuko. Pag gusto ko. Pag masuko agila. Agila na siya masuko. No. Buutang na siya. So usay trabaho niyo mo dito, sir? Anong trabaho mo dito? First of all, ang trabaho ko dito sa barko is ako? Kusinero. Kusinero o totoo yung sinabi niya, kusinero. In fact, Sana all. ano siya, laging naubos yung kanin niya. So, super sarap ang kanin kasi niya. Magaling siya magluto. So, yon. Unang araw niya dito, siyempre, Bisaya. Nag-anohan doon sa Cromes. Sabi nung isang Bisaya na supervisor na may bagong kusinero na Bisaya. So, doon ko una nakita si Maya. Okay lang ba yung gano'n? So, yun. Hindi pa pala ako nakaano. Kaya pala eh. Okay lang, continue lang. Okay. Kaya pala. Kala ko bata pa eh, matanda na pala. Nakalimutan. So, hindi na natin i-review yun. Mayroon kasing dalawang camera dito. Yung isa sa kanya, yung isa sa akin. Sige. So, continue na lang tayo. Kopyahin mo na lang yung ko. Sige po, okay lang yun. So, sa madaling salita, yon si Maya, nagkaroon kami ng nagkakwentuhan kami doon sa Cromes. Na-open yung life niya. So, napakaganda ng niya, ng experience ng buhay niya. At ito ay magiging aral sa mga kabataan na huwag kayo magiging hopeless. Tama po. Tama, no? Opo. Nasabi ko yun dahil sa nasabi niya sa experience niya sa buhay niya na siya na lang ang natin pakwentuhin. So ito si Maya from Iligan, Tubong, laking pinanganak ako sa Cebu. Then lumaki ako sa Mindanao sa Iligan City, Lanao del Norte. Yon. Ayan. So nasa Lanao del Norte siya. So Sir Maya, pakikwento ng buhay mo mula nung isinilang ka sa mundong ito. Grabe, no? Talagang parang sa mundong ito. Yung haba naman nun. Nung nagkamulat ka sa buhay mo. Nakamulat ako sa buhay ko. Actually, yung sinabi nga ni Sir Jeyo is galing ako sa Cebu. Ang tanong doon kung bakit ako napunta sa Iligan. Yun. Napunta ako ng Mindanao dahil ang mama ko po ay doon siya nailibing. Doon siya sa kapatid. Pero ang mama mo talaga taga Mindanao? Hindi po, taga Cebu po talaga kami. Sila dalawa taga Cebu? Opo. Papa mo din? Opo, okay. taga Cebu.
Ang kapatid ko lang ng mama ko nandoon nakatira sa Cebu. Kasi, sa Mindanao. Kasi Kaya doon, napunta kayo sa Mindanao? mm Okay. kasi doon siya nilibing eh. Mm. Doon siya na ano. Hindi, hindi pa nalibing. Mm. Pumunta na kayo doon sa Mindanao? Ay, hindi pa. Kung hindi namatay yung mama ko, hindi ako makapunta ng Mindanao. Ay, Mindanao sa Iligan. Napunta lang ako. Dinala lang yung patay ng mama mo doon sa Mindanao dahil Oo. paglibing? Hmm? Oo. Di, galing siya ng Davao. Okay. Yung mama ko kasi Ang Davao nagtrabaho. kasi Mindanao eh. Mm. Mindanao din yun. So, Mindanao din siya. Pero yung mama ko kasi nagtrabaho sa Davao. Tapos, nung nagkasakit na siya, doon siya tumira, doon siya inano sa kapatid niya, sa kapatid ng mama ko. Sa kapatid niya. Okay. Oo. So, hanggang sa ano siya namatay, di doon na siya na ano. Doon na lang siya nilibing din sa Iligan. Okay. Mm. Tapos nung nalibing yung mama ko, so nandun din ako, hindi na ako bumalik ng Cebu. Mm. Mm. So yung papa mo, yung time na yun, saan ba kayo nakatira? Yung bahay nyo? Sa Davao talaga? Sa Cebu? Cebu talaga. Sa Cebu. Mm-mm. Tapos nagpunta lang doon dahil sa trabaho sa Yung, Mindanao. yung mama ko. mo. Oo, sa Davao. Saka ka nakapunta dahil namatay yung mama mo. Oo. Okay. Doon sa Iligan So, City. let's start the story of Maya. So, yun doon nagsimula yung buhay niya sa Mindanao. Ilang taong ka doon nung pumunta ka? Mga ano po, 5 years old. 5 years old. Mm. So, doon nagsimula yung buhay niya sa Mindanao. So, 5 years old sa Iligan. Sa Iligan po. Okay. Ayun. Tapos, yun nga, nung nalibing na yung mama ko, yun, doon na ako iniwan. Doon na ako na tumagal sa kapatid ng mama ko rin. Yun, ang nangyari, hindi ko naman po sinisiraan yung kapatid ng mama ko. Pero, yun po yung totoo talaga na parang ano po, kami po yung naghahanap buhay na naghanap ng pera para makakain sa araw-araw. Mm-mm. So, ibig sabihin doon ka tumira sa kapatid ng mama mo, sa auntie mo. Opo. Okay. So doon ako nagtira, tapos nagtitinda kami ng ano para makatulong din kami sa pamilya niya at sa auntie ko. So sumasama ako sa palengke na nagtitinda sa supermarket, sa mga market. Okay. Oo, tapos yun, tinitinda namin mga gulay. Ayan. Tapos hindi ko akalain na ano pala, yes, hindi masyadong okay yung trato sa amin. Pero hindi ko naman sinisiraan. Yan ang totoong nangyari sa akin. Kaya, yun, hindi nagtagal, ano ako, lumayas ako. Tapos, hinanap ako ng auntie ko. Tapos, ipinablatter ba sa pulis. Na nawawala ako. Sinabi nila na kinidnap ako. Yeah, bakit pala naglayas ka? Sige, dali lang. So, bakit ka naglayas? Naglayas po kasi ano po, yun nga, hindi magandang trato sa akin ng kamag-anak ko. Yun po, kaya kasi hindi ko talaga matiis yung nangyari sa akin, kaya hindi ko rin nanayaan na mabugbog talaga ako. So, sa madaling salita, hindi ka tumagal doon sa auntie mo? Hindi. Bakit mo naman naisipan na maglayas at bakit mo naman sinasabi na ano ba yung sinabi mo bugbog? Yung parang yung parang inano ka na, yung parang sinasampal ka, kinukurot ka, tapos yung pag hindi nasunod yung utos mo kahit nagkamali ka, dati utusan ka doon sa malayo, pabili ka ng asin, bitchin, ang daming inuutos, hindi sinusulat. So ngayon, siyempre bata ka, mga 6 years old ka pa noon, wala ka pa talagang kamumuang, makalimutan mo. Ngayon, pag nakalimutan mo, kunting lang, sinasampal ka na. Yun. Tapos, hindi lang sampal po yung ito totoo lang hindi ko sinisiraan yung auntie ko. Huwag mong dagdagan totoo lang. Yung totoo lang po tayo kasi hindi naman po tayo dito naninira ng tao kahit sa mga auntie ko. Yun lang talaga yung na-experience ko, kaya tung lumala yung ginawa nila sa akin, hindi lang sampal kundi sinisipa pa ako, nakaihi pa ako.
Yun. Doon ko na talaga talaga yung mukha ko, bugbog na yan. Bakit naman, ano muna tayo, post muna, bakit naman bakit naman ginawa nila yon? Baka pasaway ka naman. Hindi po, paano po ako magpapasaway? Kagagaling ko lang ng palengke, umuwi ako doon. Madaling araw ako gigising 3 a.m. Tapos uuwi ako mga 8 to 7 p.m. ng gabi. Ilang oras ako nagtitinda. Sa 5 years old mo, nagtitinda ka ng Yes. 5 years old ka pa? 6 6 years years old ka na. Opo, 6 years old, nagtitinda na po ako sa palengke. Mm. Kaya, yun, hindi ko po alam kung bakit nila magkamali ka lang ng konti, sinasampal ka na, kinukurot ka na, yung parang pagsabihan ka na wala kang utak, mga ganon. So, ako naman, nasasaktan ako. Kasi, kung ano naman ang utos nila, sinusunod ko naman. Yun ang, siyempre, bata ka, kung meron ka mang mali, di ba? 6 years old ka nun wala ka pa namang tamang ipag-iisip nun. Kailangan mo pa talaga ng pag-aaruga ng magulang, ng love ng parents. Pero hindi ko na atol talaga yan na experience yung pag-aaruga bilang isang yung may magulang. Kasi nga 6 years old ako, wala na yung mama ko. Kaya namulat ako sa hirap ng buhay. Tapos yun, yung talagang nangyari na nabugbog ako pagbalik ko. Nung naglayas ako, bumalik ako ulit sa kanila kasi nahanap ako. So ngayon, pagbalik ko, doon na talaga ako parang talagang binugbog nila. Sinasampal, dumugo na yung mukha ko, yung labi ko parang kumapal na. Kaya tumakbo ako sa kapitbahay, nanghingi ako ng tulong, sana hindi na ako babalik sa kapatid, kaya tumawag sila sa Bantay Bata 163. Yung kapitbahay yung namin. kapitbahay na Opo. humingi ka doon ng tulong. Opo. Kasi ayaw ko na talagang umalis doon kasi baka sasabihin nung anak niya, nung yung pinsan ko, papatayin daw ako, ganun. Pero matanong kita, bakit naman nagawa nila na kahit tumutulong ka sa sa palengke, nagtitinda ka sa palengke, Opo. bakit naman nila nagawa yun na kahit natulong ka na, binubugbog ka pa rin, no? Hindi ko po, Ano sa palagay mo, bakit ginawa nila yun? hindi ko rin maintindihan. Basta na lang namugbog pag-uwi o Pag hindi ka baka inutusan, pag inutusan ka minsan nga magkakamali ka, yun lang, kunting mali mo, gagalit agad. Kasi yung anak niya kasi, yung pinsang ko, nagdadroga. Yung parang nagra-rugby dati. Rugby. Mga 90s pa yun rugby ang ginagamit. Kaya yun ang ko, binubugbog ako nun. Tsaka may nabanggit ka sa akin, na about doon sa na yung pera mo na nagtitinda ka, naubos yung mga paninda mo na mga gulay. Tapos pag-uwi mo, nagsa-sideline ka pa ng nagkakarga ka pa para madagdagan. Maglilabor. Naglilabor ka pa para Opo. madagdagan yung pera mo. Tapos paano ba 'yon? Ano bang nangyari doon? Kasi pag nagre-remit kasi kami ng pera doon sa auntie ko, kinukuha niya lahat. Oo, wala talagang matira sa amin, maski piso. Ngayon, ang ginaisip ko, sabi ko, naubos naman yung gulay ko ng maaga. Oo. Ngayon, sabi ko, mag-extra ako sa sarili ko para may pera ako. Kaya naglilibor ako para may pera ako. Ngayon, nung nalaman na may perang extra ako, sabi ko, tama naman yung niremit ko sa inyo, bakit nyo kukunin yung pera ko na nilibor ko naman yun? Oo. Kaya doon ako mas nasaktan kasi hindi ko naman ninakaw yun, pinaghirapan ko yun, kukunin pa nila. Yun. Kaya naisipan ko rin yun na bagay na yun na manglibor kasi hindi ako binibigyan ng pera. Para sa'yo sana yun na pera. Yun po. Para magkaroon ka ng allowance. Tapos nagagalit siya. Nung Kaya nalaman, doon ka siguro binubugbog. binabugbog din, din ako doon, napahiya din ako doon sa palengke kasi kinurot ako, sinampal ako. Kasi bakit daw matigas ang ulo ko. Syempre sabi ko, gustuhin ko man may bibilin akong hindi ko mabili kasi kinukuha yung pera. 'Di ba? So ang inisip ko, instead na di maglibor na lang ako. Yun. So pause muna tayo do.
So salamat sa mga sa motivation. Actually ginawa namin to ni Maya na video para motivation sa mga bata. Napakaswerte ng mga bata na mayroong mga parents na may mapupuntahan, may mahingian. Napakaswerte ng mga bata na yun. Di katulad ni Maya, 6 years old, biruin mo yon na nasa palengke nagtitinda, tapos naglilibor, nagbubuhat ng mga ano. Although medyo, kung mapansin nyo si Maya, medyo girly ang dating, pero binubuhat niya itong mga sako-sako sa palengke. Kaya ingat kayo ni Maya, huwag kayong magpuloko ni Maya. Oo. Pag girly lang to, pero malakas to. Biruin mo, walang mama, walang papa, 5 years old. Kaya malakas siya, nasabi kong malakas kasi walang mama, walang papa nakapunta sa barko. To be continue, bakit nakapunta siya sa barko at anong nangyari? Go ahead, Mai.